Issue po dito sa PhilHealth, kaugnay nga po sa pagbabudget po dyan. Kahapon po sa oral argument, lumalabas at tinatanong ng mga associate justices kung yun bang hindi pagsama doon sa mga malinaw na, so doon sa appropriation section 37 ata po yun ng Universal Healthcare Law, kung hindi po yun ikonsidera, kumbaga sa pagbabudget ng pondo ng PhilHealth, bakit daw may magkakaroon pa ng political negotiation considering nandun na sa batas. Sa inyo pong pagkakaalam, sa mga ganito po na fix na nasa batas, ilang porsyento ba yun mula sa PCSO, ilang porsyento mula sa PAGCOR, kailangan pa ba yang magkaroon ng political negotiation sa side po ng Kongreso na nakasaad na po malinaw dun sa batas ang dapat na share para po dito sa PhilHealth? Bilang abogado, we're talking here of the 2024 na ginawa ng Executive Department, kinuha yung 60 billion. Initially, 89.9 billion yan. Sa aking pag-aaral, automatic kasi yung quarterly remittance, may share ang PhilHealth at ayon sa Universal Healthcare Law, may automatic share or appropriation ang PhilHealth galing sa PCSO at PAGCOR. Quarterly yan. Pati yan, hindi nila binigay. And I think, I am not talking about the case that we have filed before the Supreme Court, but rather following and replying to your question, Admarano, hindi pwede kasing amindahan ng isang appropriation bill kagaya ng 2024 General Appropriations Law. Sa aking legal mind, hindi dapat walang puwang na mapapayagang amyendahan ng isang appropriations law yung existing Republic Act. Dahil ang isang batas dapat embracing only one title at isa lang ang din ang pakay o tinutukoy niyan. Kung appropriations bill lamang. Hindi niya pwedeng amyendahan all other existing Republic Act. Ang nangyari sa tingin ko noong 2024 budget na nakaraang taon, inaamyendahan nung General Appropriations Law pati yung iba't ibang charter ng GOCCs. Kaya nila nalimas yung tinatawag na unused or unutilized funds ng mga GOCCs. Kinuha nila Kaya nga 'di ba nakuha nila yung PhilHealth. Dahil hindi raw ginagamit at ang kanilang prinsipyo, it's either you use it or you lose it. Pero nakalimutan nila, katangi-tangi kasi yung PhilHealth. 80% ng pondong nakokolekta mula sa yung sin tax revenue, galing yan sa tabako, yung mga gumagamit, yung mga sweetened beverages, yung mga alcoholic beverages, 80% yan ng pondong yan dapat pupondohan yung ating Universal Healthcare Law kasama na yung PhilHealth. Kaya laging may pondo ang PhilHealth. So yun yung istorya nung 2024 pagkuha ng 60 billion ng PhilHealth. And it seems na marami na rin ang justices na naririnig naman natin sa oral arguments na nakakapuna mali yung ginawa ng Executive Department. Opo. Sir, malinaw din po yung budget doon sa Universal Healthcare na dapat lang ay intended lang talaga para sa kalusugan. So kumbaga, kung ito'y maililipat sa ibang mga proyekto, lalo na ito kasi intended lang talaga sa kalusugan, ilalagay mo sa infra or iba pang mga proyekto, hindi na ito sumasang-ayon dun sa mismong pinakabatas niya. A malversation of public funds yan. Sapagkat specific yung batas gagamitin mo lang yan for healthcare or anything health-related and wellness of the Filipino people. Katangi-tangi kasi yung mandato ng batas na yan. Ang pera ng PhilHealth, dapat nga yan ubusin nila pero sa health lang, sa kalusugan at kaligtasan ng Pilipino, katangi-tangi yung mandato ng PhilHealth. Paano mo ubusin ang pera niyan? Palawigin mo yung scope of services. Ako nga, lagi kong sinasabi, to include even yung assistive devices, kagaya ng saklay, ng tungkod, ng wheelchair, whether motorized or manual, pati yung aparato na ginagamit sa hagdan para makaakyat baba yung mga person with disability o di kaya yung mga may karamdaman. Dapat yan i-include na lang at pinalawig pa yung serbisyo ng PhilHealth. Pero maling-mali na gamitin mo yan pang-maintain ng mga highways, pang pondo na tinatawag na Panay Negros Guimaras Highway.
and it was discovered, it was unearthed through the Honorable Lady Justice Ami Lazaro Javier na fully funded pala yung Panay Negros Guimaras Bridge 174.5 billion na inutang sa Export-Import Bank na Exim Bank ng Korea. Bakit kinakailangan mo i-augment yan ng pera mula PhilHealth? Fully funded. Tapos meron pang augmentation funding from 22, if I'm not mistaken, 22, 23, and 24 General Appropriations Law. Opo, and dito po sa pagbabudget na sa pondo ng PhilHealth, bigyan lang natin ng diin kasi hindi lang ito galing sa, kasi may part dito na galing sa appropriation or galing sa pondo mula sa government, paglalaanan po nila, which is yan yung mga tax ng mga tao, no, ng publiko. Maliban pa dyan, nagbabayad pa si publiko, ang taong bayan, mula doon sa kanyang sinasahod, so doble yung nakukuha sa kanya. Nagbabayad siya ng tax, meron din siya binabayaran na kanyang contributions. Tapos, ganito lang yung kanilang maririnig na ang akala nila, meron pang viral ngayon, sinare din ito sa Facebook page ni Senador Bongo, na dismayado sila dahil may patakaran doon na hindi covered sa PhilHealth yung kanilang bayarin. No, talagang since sinabi pa niya since 2004 nagbabayad sila tapos ganito lang ang kumbaga grabe ang epekto nito sa taong bayan pag laging naririnig natin itong mga ganitong klase ng kontrobersya, Attorney Vic. Talagang nakakasama ng loob lalo na sa ordinaryong manggagawa. Dahil titingnan mo, Admar, sabi ko nga hindi pa nahihipo ng mga manggagawa yung kanilang pinaghirapan ng kinsenas at katapusan na ibawas na yung sinasabing mandatory contribution sa PhilHealth. Ngayon kinuha mo, hindi ba estafa yun? Tama si Pangulong Duterte. Pag kinuha mo yung pera ng pribado at sinabi mo na ito'y kinukuha ko dahil ito yung iyong mandatory contribution sa PhilHealth, tapos kukunin ng gobyerno, gagamitin mo para sa pang-maintain ng kalsada o pang-fund ng fully funded na Panay Negros Guimaras sa bridge, estafa tawag dyan doon sa pribado. It's so difficult to determine with particularity kung yung 60 billion bang nakuha nila, yun lang ang subsidy ng gobyerno dahil nag-commingle na yung private and public funds. How now do they ascertain na yung 60 billion na yan ay pera ng gobyerno? Paano mo masasabing walang pera ng pribado dyan? In the same vein, bakit mo ngayon siniro ang PhilHealth for 2025? Nasaan yung galing sa mandatory contribution ng nagtatrabaho sa pribado? Pera ng pribado yan, walang pakialam ang gobyerno dyan. Yan ay contribution ng mga nasa private sector. It should go straight to the PhilHealth. Kaya imposibleng zero funding ang dapat nakuha ng PhilHealth for 2025. At yung sinasabi nilang maraming pondo at hindi nagagamit, then the problem is in the management. Kung hindi ginagamit, unutilized yung maraming pondo, get rid of the entire board, get rid of the entire management. Ito yung matagal ko nang sinasabi. Bakit mo pahirapan yung Pilipino? Ang sablay yung mga appointees mo. Dapat ang palitan mo yung board. Remember, there was even a story. I'm just not sure now if the Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o yung PAPI or FAPI, meron itong collectible na 4.5 billion pesos Kagaya nun, may collectible ka ng 4.5 billion pesos. If indeed it's true that you have so much money like 600 million pesos unutilized, bakit hindi nila binabayaran yung kahit paunti-unti yung pera ng 600 million or 600 billion? Bakit hindi nila ibayaran yung matagal ng standing obligation? Yan yung mga katanungan na, well, closely intertwined talaga. Yung petition na i-file regarding the 2024 PhilHealth issue at yung aming ikinaso ngayon na tungkol naman sa 2025 General Appropriations Law. Opo, Attorney, habang nakikinig ako doon sa mismong oral argument po, kapansin-pansin parang pasan ang daigdig, pasan niya ang daigdig ng mga nagsasagot mula sa PhilHealth. Pero mapapansin mo na parang dinidepensa niya pati na rin yung sa Congress, when in fact sila naman yung nasa Congress yung may last say. Kumbaga meron silang proposal, tapos nababanggit niya yung political negotiation. So maaring mabawasan pa rin, pero parang sila yung nasa hot seat ngayon.
At itong mga nasa Congress ay hindi nga sila makapagano, 'di ba? Kasi ang sumasagot sa kanila ngayon is ito pong Soljan, yung abogado ng gobyerno. Na ngayon, ang gusto rin ng ating mga kababayan na hindi lamang itong magkaroon ng desisyon ng korte rito, halimbawa, paboran yung mga petitioner, kundi dapat meron din talagang mapanagot. Merong follow-up na pagkakaso din kung may mga nalabag. Kasi hindi basta-basta itong mga nagawa kung totoo man, lalo na sa pera ng taong bayan na bilyon-bilyong piso ito. Kung tutusin, mas malaki pa nga ito kumpara doon sa lagi nilang inaakusa sa pangalawang Pangulo na 128 million ba yun? Kumpara dito na bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan, attorney. Tama yun. Antay lang natin na magdesisyon ang Korte Suprema sa parehong kaso, yung ikinaso nung sa 2024 pagkuha nung 60 billion pesos pera ng PhilHealth at itong 2025 issue natin sa constitutionality ng General Appropriations Law. At pag yan ay hopefully sana kami umaasa na madeklara parehong unconstitutional yung ginawa para maisunod na yung kasong kriminal nung mga nagpanukala na kunin yung pera nung PhilHealth for 2024 at ito ring 2025. Sapagkat tama yun, kaya interesado ang mamamayang Pilipino. Alam mo, lagi kong sinasabi, yung isang ama, hindi na niya matiis na gutom yung kanyang mag-anak na pilitang magnakaw ng isang latang sardinas, diretso siya sa kalaboso. Ang tawag agad sa kanya ay suspect o dili kaya ay kriminal. Pero pag bilyon-bilyong piso kinukuha mo, ang tawag sa iyo ay honorable. Pag sasagutin mo pa sila, kinakailangan your honor. So dapat ito'y matapos na, matuldo ka na, and we can only hope for the best dito sa mga nakabinbing kaso sa Korte Suprema. Bago lang si partner MJ, naniniwala po ba kayo na, kasi ito nabubulgar na, pero PhilHealth pa lang itong pinag-uusapan natin. Possible din ba na meron ding sa iba na pondo na ganito din yung nagiging senaryo po, attorney? Well, yun nga ang ating pinapanawagan sa lahat ng taong bayan dito sa gobyernong ito pagdating sa transparency and accountability. Lumabas na rin sa balita yung 117 billion pesos na pondo rin ng PDIC na winalis din ng gobyerno through Department of Finance. Saan napunta? Yung 117 billion pesos ng PDIC, walang paliwanag. At ganun din, yung I think 2.3 billion pesos na maling investment ng GSIS ng pera ng mga nagtatrabaho din sa gobyerno. So makikita mo dito, napakalawak, Admar at MJ, hindi lamang yung nagtatrabaho sa pribadong sektor ang kinuhaan ng mandatory contribution sa PhilHealth pero hindi pinasok sa PhilHealth. Meron ding contribution yung mga taong gobyerno. I think the workforce ng gobyerno ay totaling around 1.8 million. Ganito karami ang taong gobyerno. Yung kanilang 2.3 billion pesos na contribution sa GSIS, mali yung investment ng GSIS board sa kasalukuyan. At pinunarin sila ng COA na sinabi ng COA, you have to restore that 2.3 billion na naglaho na dahil sa maling investment. Pinasok ng GSIS yung 2.3 billion na yan sa 3 listed companies. Pero nung sinuri ng COA, yung 3 listed companies na yan, 3 taon na bago nagpasok ng 2.3 billion pesos, hindi kumikita at hindi nagbibigay ng dividendo. Bakit mo papasok yung hard-earned money ng mga empleyado ng gobyerno at i-invest mo sa 3 listed company na 3 taon na prior to the investment ay hindi nagdedeklara ng dividendo at hindi kumikita? Anomalous yan. Dapat yan, ikasama na rin yan in the many revelations that I think more will come out in the many days to come. Sir, bilang panapos na tanong, sinabi po ni Honorable Antonio Co, Associate Justice, na brought up na itong issue na to at sinabi kanina ni ASEC, kahapon, ni ASEC ng Department of Health na na-recognize na itong mga issue na to at ginagawa na ng parahan si ASEC Dr. Albert Domingo, sabi ni Justice Co. Therefore, if the current administration recognized that therefore, they should bring back the money to PhilHealth, yung 60 billion. Gaano kalaking pag-asa ang dala nito, sir, sa mga kababayan natin na hikaw sa buhay at nangangailangan po ng tulong medikal? Well, it all depends kung gaano ka-sensitive ang kasalukuyang administrasyon. But I think at the rate they're going, insensitive ito, walang pakialam sa pakiramdam ng ordinaryong Pilipino. I don't think they will restore the fund anytime soon. I am not even sure if they will be humble enough
to admit that they commit a mistake here dahil alam naman natin na pagka yan inamin nila, nag-restore sila, that will be tantamount to an admission of guilt. At alam din nila ang kasunod niyan ay criminal case or cases.